So Dre, sa kamusta? Being a winner nitong Mr. of Pilipinas. Ako, masaya po. And I just want to thank the organization for picking me and trusting me for this title, and we hope na mabalik natin yung panalo ni Ives Campos sa Tourism Universe. Is there any pressure na you will represent the country for an international pageant? Pressure again. Because back in 2019, we represented Philippines in Vietnam and we finished second title po. Sadly, nagkaroon po ng pandemic kaya hindi na push through yung advocacy ko. So this is my last shot before focusing in my career. And I said na kung ano man yung bigay ni Lord, I'll be happy. And ito yung binigay niya. Anong preparation yung ginagawa mo to join the... Preparation, I've always been an advocacy-driven guy. Kaya nandun na yun. Ano pa ba? Siguro sa body ko. Kasi last screening, yung first screening namin na body shame ako, sabi nila pretty face lang. Ganyan. So talagang pinagandaan mo? Pinagandaan ko po yung body ko. Yung physique na nakita nyo nung coronation night po, ibang-iba po doon sa screening talaga. Tapos congratulations din kasi you're part of the Net25 Star Center, di ba? Maraming salamat. So kumbaga, na-miss ka nga lang ng ibang press kasi parang kailangan mo daw umalis for the pageant. So kamusta being a part ng Net25 Star Center? I'm just so blessed to have Miss Wilma, Direk Eric Quezon, Miss JP, Sir Otep, Miss Kay. Grabe, sobrang considerate po nila when it comes to my schedule. They are very supportive of my decision to join here. Request nga lang nila na, after niya, mag-focus na. Kasi I have an, I don't know if I'm allowed to say this, I have an upcoming teleserye. May Forever. Yes, May Forever. Asa meron ka na agad project? Yes po, I'll be working with Alessandra and Kuya Empoy. Alam ko, Michelle Vito din will be in the cast. So you're ready to after the pageant, ready ka na for a showbiz acting career, yes, something like that? Ready na po tayo dyan. And also, syempre pagsasabayin po natin kasi punta po tayo sa Myanmar para mag-compete. Kaya pagsasabayin natin and we'll do the best we can. Kailan ba yung Myanmar? Myanmar siguro po early next year. Wala pa pong date na sinasabi sa akin. So ikaw yata isa sa mga pinaka-busy star kada. Kasi because of, before the pageant, meron ka pang mga teleserye. Like I rehearsed 4 hours before the production numbers. Kaya nakasama ka pa sa production, right? Kasi yung final o yung coronation night, the day before di ba? Tapos lumipad ka, nakarating ka nung the day itself. Kailan yung dapat po, lalabas na po talaga ako just to introduce me and magsalita ng konti. Pero sabi nila, kaya yan ni Drake. Grabe yung tiwala. Kamusta yung relationship with the Net25 kala President Cesar Vallejo, with the other artists also? As in, wala akong masabi. Yung mga kapatid ko po super supportive. Tapos sila Press, sila CRV po. Grabe yung love nila sa akin. Talagang gusto nila akong makita mag-succeed. Ikaw yata isa sa mga i-build up din nila na parang next leading man ng Net25 So anong masasabi mo doon? Kinikilig ako hanggang ngayon. Kinikilig po ako hanggang ngayon. Pero syempre, it will not come to a point na I will take it for granted. I'm working hard for their trust and I'm earning it naman. Saan mo ba gusto mas makilala ka? Ito yung manalo sa international pageant. Makilalang magaling na artista. Being an actor is my dream po. It is my dream job. Ito yung forte ko po na ginagawa, yung pagiging aktor. So, nahihiwalay siya kasi self-serving siya. Ito yung parang fulfillment ko sa sarili ko. Being in the pageant, having this platform, may nare-represent po ako na maraming tao, may purpose po ako. So, hindi po siya pwedeng ma-compare kasi parang feeling ko po kapag nandito po ako, nagiging of service ako sa madaming tao. While kapag umaarte ako, love ko yun, passion ko yun. Kaya parang hindi ko siya ma-compare. It's just that I feel so self-serving kapag umaarte ako. And I love that. Kasi hindi ako nag-work. During the workshop, sigurado marami kang mga naging close ng Sparkada. Sino yung pinaka naging close mo sa kanilang lahat? Ako, hirap mamili kasi sobrang mabait silang lahat. Tapos, super cutie kids. Kids talaga sila. You're one of the eldest sa kanila? Something like that? Ako ata yung eldest. Ikaw ang kuya-kuya nila. Opo, kaya sobrang lambing nila sa akin. Pagka dadating ako, yakap sila. Ganyan, sobrang malambing. Saan mo ba gustong kasi tulad ng tinanong ko dun sa presyon parang sa dami nyo at lalaki at babae, are you willing to be
associated sa love team ba? Or gusto mo solo artist kang makilala? No, why not? Why not naman sa love team, di ba? Kasi yun ang uso sa Philippines di ba? Sa Philippines, there's no really, I don't see any problem with that at all. Kasi parang kung makikita nila ako na magkakaroon ng parang career having a love team, that's on them. Pero syempre, hindi ko i-set aside yung goal ko as an actor. Kasi pwede naman, kahit naman po anong ibigay sa akin na character, kahit may ka-love team, kaya ko naman po paglaruan siya. Hindi naman po, porket may ka-love team, patwitams lang. Ayun siguro yung misconception ng mga tao dito sa Philippines na, sumikat yan lang kasi may love team. Hindi po ganun. Kasi kung totoong may talent ka, at alam mo yung ginagawa mo, kahit may ka-love team ka, you'll grow as an actor. Gusto mo ba makilala bilang dramatic actor? Anong genre yung gusto mong tahakin? Action star ba? Or parang comedy ba? I'm really an avid fan of Johnny Depp. Kaya gusto ko talaga... Age of comedian, action. Versatility-wise, gusto kong ma-portray lahat ng mga ginagawa niya. Pero when it comes to acting talaga in drama, I look up to Leonardo. Leonardo DiCaprio? Yes po. Okay. Tapos, kung bibigyan ka ng chance to choose kung sino yung unang makakasama mo to your launching movie, sino yung nakikita mong artista? Hindi siguro, anybody siguro. Can be anybody. Yung nakikita mo na gusto mo makatrabaho to. She's so good. Kasi open naman Sanya Lopez. Open naman din ng Net25 for other artists. I would love to work with Sanya Lopez. Because I've worked with her before in a theater production. Naging leading lady ko na siya and somehow it works. Siguro hindi niya natatandaan kasi bata pa kami noon Pero parang years after that, sumikat na kasi siya Kaya nung nakita ko siyang sumikat na, wow, sobrang proud ako sa kanya and I hope to work with her in the near future. Sa mga lalaki din naman, yung makasama mga makatrabaho. Parang natupad na po yung gusto ko sa sa lalaki na maka-work. Si E.A. Guzman. E.A. Napakagaling na actor. Anong work yun? Fairy Tale by Joel Lamangan. Hindi pa yung may rin. Hindi pa po may hopefully sa Netflix po siya. Pero that's kung sa Netflix, it's a wholesome content. What do you expect from you after winning the pageant, after being a part ng Starcada, di ba? Sobrang excited ako kasi we're working on an advocacy called Eddie Garcia Act and nakakausap ko sila sa Senate, sila Senator Jinggoy. So far, malakas po yung laban na mapasa talaga na maging law yung Eddie Garcia Act. Kaya asahan niyo po ako na magiging inclined po tayo sa social responsibility na. Sino ba si Dre by profession? My profession is really an actor. And professional. Pero you are also a college graduate. Yeah, bachelor's degree po in theater arts. In theater arts, talagang acting. Talagang linya mo yung Okay, Dre, please invite your fans to support you dito sa pageant mo and invite them din sa Starcada projects mo. Upcoming shows mo sa Net25. Hi Daisies! Ako po si Dre Arias sa mga hindi nakakilala. I just want you to support me dito sa journey ko sa Mr. sa Pilipinas. Nanalo na tayo ng national title natin. We'll be competing for Myanmar in the near future and also nag-sign na po tayo ng contract with Net25. I'll be doing some projects na. I have like 3 lined up projects na sa kanila. Sobrang exciting. Kaya sana dyan lang kayo. And your social media, if you want to follow them? Dre Arias po in TikTok, Instagram, Facebook, and Twitter. Thank you, Thank Dre. you po. Thank you, sir.